Ito po ang final face-off and weigh-in po ng laban po ni Charlie Suarez kay Manuel Avila. May no overweight po dito at dito po pag-usapan po natin yung aking final prediction dito sa laban na ito. At pag-usapan din natin, merong isang boksingero na parang maraming mga boksingero mismo may ayaw dito sa boksingero na ito. Bakit ba ayaw nila kay Dash Pirate? Lemuel De Barbo. At ano ba yung aking tunay na pananaw dito kay Lemuel De Barbo? May laban po siya ha. At dito sa laban niya, mapapatunayan talaga kung talagang siya ba ay legit na prospect or magaling at iba pa pong balita. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. Pag-usapan na natin itong laban po ni Charlie Suarez kay Manuel Avila. Sa mga nagtatanong, mapapanood po itong laban na ito sa Pro Box TV sa YouTube. May subscription po, murang-mura lang. Suportahan po natin ang ating pong kababayan. At ito pong laban na ito, nako ha, medyo ito pong si Avila ay disappointing because siya po ay tumimbang ng 131.2. So, ibig sabihin, lumampas po siya sa kanya pong dapat na itimbang na not above 130 pounds. Samantalang si Charlie Suarez is 129. Charlie Suarez looks good. Kung titingnan po natin, ito pong photo na ito ay galing po kay Charlie Suarez official. Kung titingnan natin, maganda talaga ang condition ni Charlie. Lagi namang maganda ang condition yan. And to be honest with you, no, Charlie is risking in this fight because if he loses here, he loses the kumbaga yung karapatan na lumabot sa world title. But I feel confident na mananalo si Charlie Suarez. And now that I see Avila, I think Charlie Suarez will knock out Avila. That is my final prediction. Initially, I thought it would be just a decision win. But I think Charlie Suarez is bound to knock out Manuel Avila. So that's my thoughts on that one. Abangan po natin. Baka mag-commentary po ako bukas. So abangan nyo na rin po yung live ko. So may balita ko po sa inyo kung ano po yung nangyayari. Speaking of balita, ako yung natutuwa talaga dito kay Oscar De La Hoya. Hey, what's up guys? I am extremely happy to announce that Golden Boy and Virgil Ortiz have patched things up. Let's make the biggest fight happen. Boots Ennis versus Virgil Ortiz this year. Okay. So Oscar De La Hoya and Virgil Ortiz has patched things up. So, friend na po sila uli. Ibig sabihin yan, si Oscar De La Hoya na uli ang mag-manage ng kanyang laban. At Boots Ennis fight is the fight that they've been working on. Hopefully, it happens. May na naman nag-abang dyan sa laban na yan. It is a fight deserving na mangyari. And aside from that, sa mga hindi pa po nakapanood nito ito po yung interview ko kay Weljan Mindoro. So napakaganda ng interview natin kay Weljan Mindoro. Siya po ay may laban, no? Carlos Ocampo hindi makalaban niya. So we had a chance to interview him exclusively. So sa mga vloggers po na nanonood dito, maaari po sanang suportahan natin si Weljan. Kuha kayo ng mga clips at ibalita po natin si Weljan Mindoro dahil si Weljan Mindoro po yung isa sa talagang malaki din ang chance nito, especially if maipanalo niya yung laban kay Carlos Ocampo. Mahirap na laban. This is the hardest fight of Weljan Mindoro. I have to admit, baka dihado siya dito sa laban na ito. This is the first time that he's fighting in this level. Samantala itong kalaban niya ay nakalaban na sa mga highest level, no? Fondora, si Chu nakalaban na, at iba pa, no? Ang magandang balita lang, sabi ko kay Weljan, nakalaban nga siya dun sa mga matataas na level pero hindi naman niya nalalabasan. So, itong unang test ni Weljan Mindoro and I think he's gonna pass this with flying colors. Wag lang magpauna, no? Defense, sa akin, defense ang aking unang titingnan dito kasi si Weljan alam naman natin na na malakas talaga sumuntok. So yung counter punching po ng kalaban ang aking aabangan dito sa laban na ito. So itayin na lang natin ang laban na yan. Lapit-lapit na rin. And speaking of malapit na laban, suportahan natin yung ating kaibigan na si Pinoy Boxing Prodigy. Meron po siyang event sa Cordillera Warzone ang pangalan. Sa CCDC Gymnasium. Nakapanood na rin tayo dito. No? Meron pong amateur event 2 p.m. and professional event at 5 p.m. at
Headlined by Lemuel Kenneth De Barbo, aka Dash Pirate. At Nakagawa ang kanyang kalaban. At ito, bago ako magbigay ng opinion ko dito sa boxer na ito, natanong ko lang kayo sa mga followers ko, gusto nyo ba o ayaw nyo kay Dash Pirate? Actually, medyo hesitant pa ako noong una. But tatanungin ko na rin kayo, pagkasagot nyo na kung gusto nyo o ayaw nyo, gusto nyo ba na interviewin ko si Dash Pirate? Kasi malamang magyayabang yan, mag-aangas dito sa channel, maraming sasabihin, okay lang ba sa inyo yan? Siyempre, yan ang gagawin niya Siyempre, po-promote niya yung laban niya. I-comment nyo po. Siguro kahit 50 comments lang na interviewin natin. Pangalawang ko na to pangalawang salita ko na. Alam ko marami siyang follower. Ang laki na ng follower niya sa Facebook Bihira po yung ganyan na boxer. Yung boxer na nakakaroon ng ganyang follower, is either world champion or nakalaban na sa talagang sa matataas na level. Pero ito wala pa. Okay. So ang tanong, bakit ba itong mga kapwa boxer niya pa ang may ayaw dito kay Dash Pirate? Or Lemuel de Barbo. Kasi, simple lang sagot dyan. May angas, may yabang din, at marami talagang sinasabi sa social media. And, syempre, maraming naiirita. At totoo din naman, wala pa talaga siyang napapatunayan. Yeah, he has won number of fights, but those opponents are still a nobody. So, he's on the build-up stage. But it doesn't mean that he's not good. In fact, his fight, itong kay Nakagawa, kay 32 wins, 20 knockouts sa mga kalaban niya, legit opponent ito from Japan. I think this is his real first test. So, usually kasi ang process ng mga atleta, bago ka maging mayabang, bago ka maging maingay, kailangan patunayan mo muna sa ring. Pero si Dash Pirate, nagawa niya. And there is a certain skill for you to do that. And not a lot of Filipino boxers has that. Hindi lahat ng Filipino boxers kayang ginagawa niya sa social media. That's why marami siyang followers, maraming inaabangan, maraming nagagalit sa kanya. Which, personally, and hindi ko rin nga maintindihan. Usually, tingnan mo walang bihira ang boxer na may ayaw din kay Casimero or meron mang may ayaw hindi makapagsalita online sa mga kay Carla Miss Martin at kung sino wala kasing masyadong maiangas na Filipino boxers pero yung Casimero na lang wala nga makapagsalita against him kasi alam din na may napatunayan na pero di ba yan yung mga sinasabi natin dapat suportahan ng kapwa Pilipino. So I'm just trying to say may kanya-kanya tayong bias at syempre sa akin, I look at it differently. On the marketing side, on the media side, I think he's doing great. Si Lemuel, nagawa niya yung hindi nagagawa ng karamihan na magpasikat sa social media na kahit na wala pa talaga siyang napatutunayan sa boxing. Pero ito na yung pagkakataon niya. Kung nanonood siya dito, I wish him good luck sa kanyang laban. Hindi madali yung laban na yan. And if he really wanna make a name locally, lalo na sa Pilipinas, he needs to win this one. And ako personally, sa angas na pinapakita niya, I wish, I'm requesting if he really wants to, kumbaga hindi naman talaga tatahimik yung bashers or critics, regardless But if he wins this one by a knockout, an impressive knockout, then lalong lalaki. I think baka dumoble pa yung followers niyan. So, akin guys, walang problema sa akin si Lemuel. He needs to keep on doing this because may mga gumagawa nito half-baked lang. Parang hindi mo maramdaman. At least siya, pinaninindigan niya on social media. Now, sa August 1, time niya panindigan sa loob ng ring. Ilan lang nakikita kong ganyan na he doesn't care. Si Rolando D. Wala na Iba, half-baked half-baked magangas. Hindi mo maramdaman yung tunay na angas. Kasi yan, sila lang talaga. Pero that's why, naiwalay sila. Now, hindi ko po ibig sabihin na kailangan magangas sa mga boksingero. Minsan kasi, there's a thin line, Nasa sa kanila yan. But,
yung mga binanggit ko, si Casimero, si Rolando D, there are certain characters na meron sila. 'Di ba? And yan ang hindi kaya ng karamihan na Filipino boxers, to be honest. Ang daming magaling na boksingero, pero konti lang yung marketing savvy. And marami siyang naiimpluwensahan na miski kapwa boksingero or mga fans. So, anyway, sa darating na laban niya sa August 1, papanoodin ko yan. And if he wins here, then it's good, especially by knockout. Then may napatunayan siya kahit papano. Pero pag natalo siya, humanda ka sa bash. Anyway, let me know guys, pa-comment kung gusto nyong i-interview natin si Dash Pirate next.